Ito nga ang Boruto 2 Blue Vortex Chapter 1 Full Review. Andito na nga muli ang Boruto matapos ang 3 taong time skip. May bago na nga ang Hokage at magaganap na nga ang 5th Great Shinobi War. Sa unang panel nga ay makikita natin si Sarada, emphasizing the new complete design na hindi natin nakita nung nakaraan. Sa simula nga ng Chapter 1 ay makikita nga natin si Sarada na nakikipagtalo sa bagong Hokage. Ang ikawalong Hokage na si Shikamaru Nara dahil hindi nga naniniwala dito si Shikamaru sa sinasabi ni Sarada tungkol sa katotohanan sa nangyari kay Boruto at Kawaki. Totally brainwashed nga kasi ang lahat ng tao sa mundo at kahit nga ang pinakamatalinong ninja sa Konoha na si Shikamaru, wala din kawala sa epekto nitong omnipotence ability ni Ada. At syempre guys, andito nga rin pala si Trashamaru. Dito nga nalinaw sa atin na lahat nga daw ng citizen o naninirahan sa Konoha ay ganit kay Boruto dahil ang nasa isip nga ng lahat tunay nga ang mga akusasyon na si Boruto nga talaga ang pumatay sa 7th Hokage na si Naruto. Na bad trip na nga rin dito si Shikamaru sa kakulitan ni Sarada at sinabing dahil nga daw sa ginagawa nitong si Sarada, baka hindi na daw matupad ang pangarap ni Sarada na maging isang Hokage at mananatili na lamang siyang isang genin habang buhay. At syempre, sumagot nga rin dito si Sarada at sinabing, at dahil din daw banak siya ni Sasuke Uchiha na itinuturing ding traidor ng mga naninirahan sa Konoha kaya hindi niya matutupad ang pangarap niya maging Hokage? Base nga dito guys sa sinabi ni Sarada, kahit si Sasuke nga guys mukhang muli na namang itinuring na international terrorist just like the old days. Pero balik tayo, sinabi nga dito ni Sarada na ang 7th Hokage nga na si Naruto ay nagawang ibalik si Sasuke na naging isang rogue ninja nga at gumawa ng matitinding kasalanan towards Konoha. At matapos niyang maibalik ni Naruto yung kanyang kaibigan, natupad niya yung pangarap niyang maging Hokage. Ito nga example nga daw ng Lord 7th, yung role model na gustong tularan at sundan ni Sarada, hindi si Shikamaru. Sinasabi nga niya dito na kung nagawa nga daw ng Lord 7th kaya niya ring ibalik si Boruto at Sasuke sa Konoha at tuparin din yung kanyang pangarap na maging Hokage. Then napunta nga tayo dito sa Daikokutan Dimension ni Kawaki na kung saan hindi nga dumadalo yung oras at dito nga makikita natin si Naruto at Hinata na walang consciousness. Wala silang malay pero hindi nga sila tumatanda. Kung ano yung edad nila bago mag-time skip ganoon pa din sila ngayon sa loob ng dimension na to. At andito nga rin guys si Kawaki na nag-oobserba at nag-iisip. Then bumalik nga tayo guys dito sa Konoha at dito nga kasama na ni Sarada si Sumire. Dito nga nag-uusap yung dalawa at nabanggit nga dito ni Sumire na sa mata nga daw ng karamihan silang dalawa nga daw ang tunay na nagbago o naging weak dahil hindi nga sila apektado ng omnipotence ni Ada. Sa mata nga daw ng madla, si Kawaki ang tunay na anak ng 7th Hokage, Kawaki Uzumaki. Ang katotohanan na nakatatak sa utak ng lahat. Habang si Boruto ay isa lamang hamak na rebellious outsider at isang fighter na hindi tumatanaw ng utang na loob. May nabanggit nga rin dito si Sarada guys na hindi natin alam dahil sa kalagitnaan ng time skip ito nangyari. Ito nga yung katotohanan na noong bago-bago pa nga lang daw na naganap yung Shinjutsu Omnipotence Phenomenon, lahat nga daw ng tao ay nakakaramdam pa din ng feeling na parang hindi nagtutugma yung mga bagay-bagay. Meron yung mga contradictions sa mga pangyayari at sa mga bagay na nasa utak nila. At napapatanong sa mga sarili nila ng mga bagay tulad ng kung talagang lumaki si Kawaki sa Konoha, bakit meron siyang katawan na fully modified ng Kara organization? At ano yung nangyari kay Momoshiki sa katawan niya? Asan na? Kahit nga daw si Shikamaru noon, kinukulit nga si Kawaki tungkol sa mga bagay na to. Pero kasabay nga ng panahon, lahat nga daw ng duda at katanungan ng mga tao unti-unting nabura dahil nga sa brainwashing ability ng omnipotence, ang abilidad ng mga gods. Kinausap nga rin ng dalawa si Ada tungkol dito. Ngunit sinabi nga ni Ada na wala nga daw siyang masyadong alam tungkol dito sa omnipotence. Ang alam nga lang ni Ada ay yung common knowledge na alam natin sa mga nakaraang chapters na ang omnipotence nga ay isang Shinjutsu na pagmamay-ari ng mga Otsutsuki. Ang kakayahan na gawing katotohanan ng mga desires o wishes ng isang god. Ginagamit nga daw ito originally para bumuo ng mga mundo o planeta. At yung desire nga ni Kawaki yung naging totoo dahil siya nga yung nag-trigger ng abilidad na ito sa loob ng katawan ni Ada. Pero ang hindi nga daw naiintindihan dito ni Ada kung bakit hindi apektado si Sarada at Sumire ng omnipotence. Dito nga nagsimula na titigan sila ng masama ni Daemon dahil alam nga ni Daemon na kapag hindi nga sila apektado ng omnipotence, posibleng hindi rin sila apektado ng charm o gayuma ni Ada. Meaning kaya nilang patayin si Ada o threat sila sa buhay ni Ada. Kaya naman nagsinungaling nga ang dalawa at sinabing tunay nga silang captive ng love charm ni Ada. Matapos yan ay kumalma na nga ang lahat at nalipat nga tayo dito sa isang scene na kung saan nandito nga si Kawaki, then biglang sumulpot dito si Mitsuki. Matindi nga yung bloodthirst dito ni Mitsuki para patayin si Boruto dahil gusto nga niyang protektahan yung kanyang son na si Kawaki.
Pero tingin ko nga guys, medyo nagkakaroon na ng kaunting clarity dito sa utak ni Mitsuki na napapaisip nga siya kung si Kawaki talaga yung tunay na son ng buhay niya. Dahil matindi nga kasi yung pag-badmouth dito ni Kawaki kay Mitsuki. Ganon-ganon na lang kung sabihin niya ng creepy or sick perv itong si Mitsuki. Hindi nga kasi gantong klaseng tao yung son na naaalala ni Mitsuki sa memories niya. Yung nasa utak na kasi niya ay yung batang Boruto, yung cheerful or at least considerate na tao. Yung tipo ng tao na kayang magkaroon ng maraming kaibigan dahil sa karakter niya na parang si Naruto. Kaya nga medyo napapatanong dito si Mitsuki at magandang senyales nga ito guys na baka sa nalalapit na hinaharap muli nating makikita na makakumpleto nga ang original New Gen Team 7 na sina Sarada, Boruto at Mitsuki bilang magkakasama. Then dito nga umalis si Kawaki dahil may nareceive nga siyang report na kung saan sunod-sunod nga daw ang pagsunpot ng mga claw marks ni Code at kailangan nga niya itong aksyonan o i-shrink para hindi ito magamit. Matapos nga yan, napunta nga tayo dito sa isang training session at andito nga si Himawari Uzumaki. Dito nga compliment ni Chocho yung lakas at bigat nga daw ng mga atake ni Himawari. Nag-i-improve na nga itong si Himawari guys at gusto talaga niyang lumakas. Full years old na nga dito si Himawari guys at posibleng graduate na nga siya ng Ninja Academy at ngayon nga inamin niya dito ni Hima na ang goal nga niya tulungan dito si Boruto. Oo guys, apektado rin itong si Hima na omnipotent Shinjutsu. Pero tandaan niyo ba noong iniligtas ni Kawaki si Hima at Naruto mula sa deadly attack ni Delta na nagresulta sa pagkawala ng kaliwang kamay ni Kawaki? Yun nga yung isa sa mga bagay na tumatak sa utak ni Himawari. Alam niyang kayang magsakripisyo ni Kawaki ng buhay para sa kaligtasan niya at ng Hokage. Pero ang bago nga lang dito guys, sa imbis na si Kawaki yung natatandaan ni Himawari sa utak niya, si Boruto yung nandito. Nagsakripisyo si Boruto para iligtas sila ni Naruto. Kaya nga naniniwala si Himawari na hindi nga si Boruto yung pumatay or at least naging dahilan sa pagkawala ng Hokage. Dahil naniniwala nga rin si Himawari na somewhere nga daw alam niyang buhay pa si Naruto. Muli nga tayong napunta dito kay Kawaki at inisa-isa nga niyang isinrink yung mga claw marks ni Code gamit ang Tsukunahi ko na. At kung mapapansin nga natin yung mata dito ni Kawaki guys, yung kanyang dojutsu ay fully mastered na. Dahil katulad na nga ito guys ng kay Ishiki noon. Meaning mas malakas na nga ito compared 3 years ago. Then habang madaming yung sinasabi itong ninja na kasama dito ni Kawaki guys, napansin nga ni Kawaki na meron ding claw mark sa likod itong ninja na to. Meaning bago-bago pa lamang itong claw mark na to. At meron yung pinaplano si Code na hindi nila alam. At ito na nga yun, ang posibleng panimulan ng 5th Great Ninja War. Isa-isa na ngang sumulpot at naglabasan ang mga Ten-Tails humanoids sa armada ni Code sa mga claw marks na nakalagay sa likod ng mga Konoha Shinobi. At nagkakalat na nga sila sa iba't ibang parte ng Konoha Village dahil sabay-sabay nga daw lumabas itong mga armada ni Code ayon sa Hokage advisor na si Konohamaru. Nagkataka nga si Shikamaru kung bakit nagantay pa si Code ng 3 taon bago simulan yung pag-atake niya. Well, sinabi nga ng ninja na kasama ni Kawaki kanina na nakapokus nga kasi si Code sa paghahunt kay Boruto sa loob ng 3 taon. Kaya hindi nga daw niya mabigyan ng oras ang paglusob sa Konoha. Pero ngayon nga, may bagong plano si Code na mamaya nga natin malalaman. Dito nga, nilalabanan ng mga ninja ang Ten-Tails Army habang ina-evacuate man nila yung mga Konoha citizens. At itong si Sarada nga guys, hindi lang isa yung nilalabanan dahil kasabi niya ng mga humanoid Ten-Tails lumabas din mismo si Code mula sa claw marks. At dito nga finally nakaharap na ni Code si Sarada Uchiha. Dito nga sinabi ni Code na hinahanap nga daw niya si Boruto kaya siya nasa Konoha ngayon. At dahil 2 taon nang nga daw siyang naghahabol at hinahanap si Boruto ay pagod na nga daw siya. Kaya nga daw, nag-decide nga daw siya na ayaw na niyang hanapin si Boruto. Balak na lang daw niyang gamitin yung mga dating kaibigan ni Boruto para lumabas siya. At effective nga itong strategy ni Code dito guys. Dahil noong napalibutan nga itong si Sarada dito guys, dito na nga nagkaroon ng malupit na entrance yung ating bida na si Boruto Uzumaki. Ginulay nga ni Boruto ang mundo. Ay mali, ginulat nga ni Boruto ang mundo. Dahil hindi nga inaasahan ng lahat ang pagbabalik dito ni Boruto. Dahil isa nga siyang Otsutsuki na kayang burahin ng kanyang chakra. Pinakain nga dito ng tsinelas ni Boruto itong si Code at sinabihan pa ni Boruto ng brutal na trash talk at sinabi, "You got no risk bro." Habang nangyayari nga ito guys, nagulat ng lahat kabilang na ang Konoha Sensory Unit, ang mismong Hokage na si Shikamaru, si Eida, Sumire at Kawaki dahil sa muling pagbabalik ni Boruto. Pero nasan nga ba si Sasuke? Pwede natin gawan ng video yan. Pero mukhang next chapter nga magkakaroon dito ng 3-way battle sa pagitan ni Boruto, Code, Kawaki at buong Konoha. At maaari makasali din yung ibang mga bansa. Ito na nga ba guys yung 5th Great Ninja War na inaantay natin? O patikim pa lang to? Abangan natin yan sa susunod na chapter.